Siguro ay maraming batang 90s ang makaka-relate dito na nakikinig. Ito ay kwento ng kuya ko nung kabataan niya. Noon, maraming bata ang mas pinipili na gumala kahit sa katanghaliang tapat. Dahil maraming bata ang nahihilig na maglaro ng piko, tagu-taguan, luksong tinik at marami pang iba ng mga panahong yon. Bagaman sakop ng Metro Manila, ay malaliblib ang lugar na yon dahil bago ka makarating sa bayan, ay kailangan mo pang sumakay ng bangka para makatawid sa lugar na yon. Sabi pa ng kuya ko, bukod sa laro ay mas nalilibang sila sa mga bagay na pagkakakitaan ng pera. Dahil bukod sa pamumulot ng isda sa palengke ng bayan, ay may isa pa silang bagay na gustong-gustong gawin. Yun ay manguha ng mga alimango sa bakawan kasama ang mga kababata niya. Ngunit hindi pa nila ito nagagawa ni minsan. Ayon sa mga nakakatanda sa lugar ng mga panahong yon, ay meron daw kababalagan doon. May mga nakasaksi na kasi na may isang taong putik daw ang paggala-gala sa naturang lugar. Ngunit binaliwala nila ito dahil ang gusto lang naman nila ay kumita at hindi sila naniniwala sa mga kwentong ganon. Bago pa umuwi ng bahay ay napag-usapan nila ng mga kababata niya na mga kapitbahay lang din namin noon ang planong manguha ng mga alimango pagsapit ng 6 ng gabi sa mangrove forest na pupuntahan nila. Kahit 6 pa lang ay sobrang dilim na noon dahil wala pang kuryente sa mga kabahayan at hindi pa uso ang mga poste sa mga daanan. Bagaman tila napakatahimik at nakakakilabot ang lamig ng lugar, tumuloy pa din sila, dala-dala ang kanya-kanyang mga flashlight at kanilang mga kagamitan. Wala na silang inaksayang oras, kaya nagpasya na muna silang maghiwa-hiwalay. At sinimulan na nila ang panghuhuli. Tila ba siniswerte sila dahil maya-maya ang lagay nila na mga alimango nahuhuli. Hanggang sa ang sayang pakiramdam nilang yon ay napalitan ng kilabot at katahimikan. Dahil ang isa raw sa mga kasama ni kuya ay naupo muna at nagpahinga. Nagsasalita raw ito at tumatawa. Kasi ang akala niya, kinakausap niya ang kuya ko. Nung napansin na niyang hindi sumasagot si kuya, ay dahan-dahan siyang lumingon para tignan kung sino ba talaga ang kinakausap niya. Laking gulat at kilabot daw ang bumalot sa buong katawan nito nang makita niya ang kanyang kinakausap kanina pa. Tumambad sa kanya ang mga paa nitong balot na balot ng putik. Mula ibaba pa itaas ay napakatangkad daw ng nilalang na ito. At ang mga mata nito nalilisik at diretso lamang ang titig sa kanya na para bang nagambala nito pagpapahinga ng nilalang. Sa gulat at takot na naramdaman ng kababata ni kuya, ay wala na ito nagawa at naiwanan ng mga gamit habang sumisigaw at mabilis na nagtatatakbo.
nung narinig ito ni Kuya at ng mga kasama nila. Dahil sa mga bata at taranta na din sa narinig, ay nagsitakbuhan na raw sila papalabas ng mangrove forest. Nagimbal naman at nagulat ang mga magulang namin, pati mga kapitbahay, nung nalaman nila ang kwento tungkol sa umaaligid na taong putik. Dahil doon, umiwas na sila magpunta sa lugar na yon kahit meron pang mga kasama. Hindi na ito naibalita ni minsan pa sa mga barangay. Tanging grupo lamang ni Kuya at ng mga tao roon ang siya nakakaalam sa kwento. Kahit ngayon, tuwing na ikikwento yun ng kuya namin, ay kinikilabutan pa din siya. Hindi dahil sa itsura ng nilalang na yon, kundi baka sinundan ang isa sa kanila. Ngayon, tahimik at payapang namumuhay na ang kuya ko. Pero ang kwento at alaala ng taong putik ay mananatili pa ding magpapakilabot sa kanila at sa mga kababata niya.